Pambira naman ito. Napakaraming lugar naman, napakaraming pwesto naman. Bakit sa Senado pa? Senator Robin Padilla, kita-kita ang basit, ito'y tauhan mo. Ayun, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, saan man po kayong lupalop ng mundo naroroon. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman magbibigay ng sakit ng ulo. Magbibigay na naman ng bigat ng kalooban. Sisirain na naman natin ang inyong magagandang araw, mga kababayan. Hindi. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Itong nagbabiral ngayon sa social media tungkol dito sa isang empleyado sa Senado, mga kababayan. Ito, matindi ito. Direkta na tayo. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang dami mo pang sinasabi ka dyan. Umpisaan mo na. May trabaho pa kami. Ito na po. Stop ni Senator Padilla. Paiimbestigahan dahil sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Pambira naman ito. Napakaraming lugar naman, napakaraming pwesto naman. Bakit sa Senado pa? Naku naman, mga kababayan. Pero, eto po kasi, mga kababayan Tumanggi itong pinaparatangan, mga kababayan, na siya di umano ay gumamit ng marijuana sa comfort room o kaya ano ba tawag dito? Yun nga, comfort room nga yun, kadyas. Eto, basahin ko lang po ito Siyempre, sa ating pinagtitiwalaan, makikita nyo dyan. Babasahin ko mamaya. Yung ating source. Ito, Montenegro. Itinanggi ang paggamit ng marijuana sa Senado. Itinanggi ng empleyado ng Senado na si Nadia Montenegro ang umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Ayon sa incident report ng Office of Sergeant at Arms, isang staff ang nakaamoy umano ng amoy ng kahawig. ng marijuana mula sa banyo ng kababaihan malapit sa Senator's Extension Office noong Agosto 12 kung saan si Montenegro lamang ang nasa loob. Giit ni Montenegro, hindi siya gumamit ng marijuana at vape lamang ang laman ng kanyang bag na posibleng pinagmula ng amoy. Itong report na ito, mga kababayan, ay mula po sa ating pinagtitiwalaang himpilan ng Net25 News and Information. Pero ito, mga kababayan, syempre, para patotohanan natin yan, hindi basta nabasa natin yung balita na yan, kailangan panoorin natin to. Itong usapan dito po sa himpilan ng Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan. Mula po kay Kuya Jen at Kuya Nelson. Pasok! Baka yan yung nagmamariwana dyan sa Senado mismo. Ay, paka mo lang hiyangan. Ba't doon pa nagmariwana sa Senado? Eto Oh. May statement na inilabas Ang ano pala niyan ang pinatutungkulan ay tao ni Senador Robin Hood Padilla. Nako. Oo.
Pero Di ba? mukhang ano eh, nasa banyo doon ata, nangangalingasaw yung amoy eh. Eh di ba alam mo yung amoy niyan, ano eh, talagang malalaman mo sa isang lugar. Oo. Yun ba yun? Sa comfort room daw ata, sa opisina ba o sa comfort room? Eto, ha? May statement na po ang Senate Secretary tungkol dito. Oh. Ang sabi, several news articles reported yesterday an incident involving the alleged use of marijuana by a Senate staff member Baka po. inside the Senate premises. Opo. Upon the instruction of Senate President Francis Chis Escudero, I directed the Office of the Sergeant at Arms Oh. to immediately conduct an investigation into the matter. Oh. Today, August 14, the OSAA has submitted its report on the incident. Oh. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the Office of Senator Robin Hood Padilla for their information and appropriate action. Mula to sa tanggapan ni Ginoong Renato Bantug Sr. Yes. Senate Secretary. So ano natuklasan ng mga investigador? Mukhang kaya nila ipinapaalam kay Senador Padilla. Oo. Mukhang stop nga niya ang... Ganon. Oo. Oh. Meron ng naging resulta ng investigasyon. Wala pa siguro. Ganon. Oo. Eto na. Meron ka na? Oh. The second incident occurred Yan na. around 1700 hours, Okay. August 12, 2025, Tuesday. While I was on active duty at the second shift, 1300 hour to 2300 hour, fifth level, a male Senate employee approached me after introducing himself as a staff member of a senator, hindi ko na babanggitin reported noticing and unusual odor, yung amoy, coming from the ladies' comfort room near the senator's extension office. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area in that time was allegedly Miss Babae pa? Oo. Isang dati sikat na pa-artist. Ba? A male staff member asked me to discreetly approach yan. Which I did. And she walked past my post. Naglakad daw ng mabilis. Ayun na. Mukhang meron daw for your information, galing ito, Police Major Aplaska, Sergeant at Arms, through Director Manuel Parlade, Service Chief Security Enforcement Service, from, sa security guard mula doon sa isang nagngangalang security. Double check nila ito. Nason? Binibisigan pa naman. Yun mga kababayan, napanood po natin yung video dito po sa Sagalang Mamamayan at iniimbestigahan pa naman po ang tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Pero ito po kasi dyan ang point dyan mga kababayan meron nga pong kasabihan po Ano ba? Ano ba naman Kadyas? Pabulol-bulol ka na dyan kung ano-ano na pinagsasasabi mo dyan Kadyas. Meron po kasing kasabihan mga kababayan. Ano po ba yung kasabihan na yon? Wala po anyang usok kung walang apoy. Hindi po pa totoo yun mga kababayan? Wala pong usok kung walang sigarilyo. At wala din pong usok kung walang marijuana. Hindi, ito po mga kababayan. Iba po kasi ang amoy niyan. Maalingasaw, masangsang at kakaiba po ang amoy ng marijuana mga kababayan. At yan po ay kapag may gumagamit niyan mga kababayan ay talaga naman na lumilipa na, nag-i-spread at malayo na aabot niyan. Kaya naamoy siguro nitong Guardia Civil kung sino man nakaamoy nito mga kababayan. Ito po kasi, ang nanggaling lang po dyan, that time, sabi nga po doon sa report, ang nandun lamang ay walang iba kundi itong dating
ta-artist na sinasabi ni Kuya Jen, ta-artist. Si Nadia Montenegro yun, mga kababayan. Hindi natin sinasabing si Nadia Montenegro, pero si Nadia Montenegro po yun, mga kababayan. Sino po ba si Nadia Montenegro? Ito po ay staff sa opisina ng senador na si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Senator Robin Padilla, kita-kitaan ba ito'y tauhan mo? Baka sila po ang magdadala sa iyo ng isang dagok o kaya pagbaba ng pagtitiwala po ng tao sa inyo sapagkat kung ito man ay totoo, Senator Robin, malaking kahihiyan po ito sa inyong opisina. Ay pakitignan-tignan po, Senator Robin, ang inyong staff na ito. Mga kababayan, hindi po ba? Ganun talaga. Kaya, Senator Robin, alam ko naman. Kilala ko naman si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Yan ay karamay ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pakikipaglaban dyan sa digmaan tungkol sa drugs, mga kababayan. Alam kong hindi kukonsintihin ito ni Senator Robin Padilla. Alam po namin na kung ito man ay totoo, mga kababayan, tsak po ay magkakaroon po ng matinding disiplina o kaya aaksyonan po ito. Aaksyonan, sigurado po yan. Siguradong aaksyonan po ito. Kapag ito'y nalamang totoo at napatunayan po ito na totoo, Senator Robin Padilla, kayo po nasa inyo po kasi, nasa inyo pong opisina naglilingkod po ito, dapat po tignan ninyo, kita-kitain basit po Robin Padilla niya. So yun lang, mga kababayan, gusto lang namin pinabatid sa inyo itong nagbabiral ngayon na sa social media na tungkol dito sa staff ni Robin Padilla na gumamit di mo ng marijuana. Ito po kasing marijuana, mga kababayan, ay isa po ito sa mga ipinagbabawal na gamot. Although sa ibang bansa, mga kababayan, ito po ay legal. Kasi ginagamit po nila itong gamot daw ito sa ibang bansa. Kaya ito po ay pinapayagan doon, mga kababayan. Dito po sa atin, pagka gumamit ka ng ganyan, hindi po kinikilalang gamot yan, kulong ang bagsak mo, ikukulong ka dito sa Pilipinas. Kung talaga sanang nakakagamot talaga yan, mga kababayan, di sana, puro ganyan na ang resita ng doktor, mga kababayan. Hindi naman po ganon. At sa ibang bansa po yon, mga kababayan. Huwag dito sa Pilipinas. Iba po ang Pilipinas, mga kababayan. Iba. So yun lamang po, mga kababayan, huwag niyong gagayain yung mga nanonood po sa amin. Sino man po kayo, saan man po kayo, ano man ang inyong katayuan sa buhay, empleyado man po kayo, standby man kayo, tambay man po kayo, o sino man po kayo, huwag niyong gagayain po yung ganitong mga gawain sapagkat ito ay magdudulot at maghahatid sa inyo sa kapahamakan. Yun po ang aming masasabi tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Beno, yun lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po dyan sa aming mga taga-subaybay dyan sa Mindanao. Negros Oriental, Negros Occidental. Ang dami po nanonood sa atin dyan. Hello po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. At ang ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, mga OFW po, laging nakatutok yan sa atin. Nagko-comment, nagla-like, nagsishare, at patuloy po na nadadagdagan yung ating subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga at pagtitiwala sa inyong lingkod. Lagi po kayong mag-iingat po sa inyong mga paggawa. Bye-bye!